Wellman TV. Manuel Bennett. Kabanata 71-75, sinusundan. Assistant Bennett, sino itong dalawa? Naramdaman ni Sonny Tolkien na mukhang pamilyar sina Flint Lockwood at Bill Sheehan, ngunit hindi niya matiyak. Hindi rin itinago ni Manuel Bennett, at ipinakilala ang apat nina Flint Lockwood at Bill Sheehan. Matapos pakinggan ang pagpapakilala ni Manuel, tuluyang natulala si Sonny. Lesser Province, Commissioner, Madam Livingston, Divine Dr. Steele. Diyos ko, sikat silang lahat sa River City, at maging sa buong South City Province. Anong nangyayari? Bakit si Assistant Bennett ang may ganitong mga big shot, at napakalapit ng kanilang relasyon? Huminga ng malalim si Sonny at mabilis na yumuko. Lesser Province, Commissioner, Madam Livingston, Divine Dr. Steele, nice to meet you. Hinaway-kaway ni Bill Sheehan ang kanyang kamay at sinabing, sige, hindi mo na kailangang bilhin ang dahong pao, iakyat mo na lang kami at tingnan. Okay. Tumango si Sonny at saka inakay si Manuel Bennett at ang grupo ng 5 papunta sa 28th floor sakay ng elevator. Pagdating ni Manuel Bennett at ng kanyang grupo sa office area sa 28th floor, lahat ng mga miyembro ng inspection team na nagre-review ng mga dokumento ay nagulat. Tumayo ang lahat ng miyembro ng team at magalang na binati sina Flint Lockwood at Bill Sheehan. Malamig ang mukha ni Bill Sheehan, at sinulyapan niya ang mga miyembro ng team na ito nang hindi nagsasalita, at sinundan si Sonny sa President's office. Nakarating sila sa entrance ng opisina. Kumatok si Sonny sa pinto. Pumasok ka na. Lumabas ang boses ni Julia Stewart. Binuksan ni Sonny ang pinto at pumasok. Sumulyap si Alan West kay Sonny at kumunat ang noo. Assistant Tolkien, hindi ba sinabi ni President Stewart na bumili ka ng kape ng dahong pao? Nasaan ang kape? May pagtataka ring ekspresyon sa mukha ni Julia Stewart. Anong nangyayari? Nabigo ba siya sa pagbili nito? Dahil hindi pa bumabagsak ang boses. Isang mayaman at malakas na boses ang pumasok. Alan West, gusto mo pa ng kape ng dahong pao? Bakit hindi ka nalang pumunta sa langit? Sinong nagsasalita? Lumabas ka dito. Galit na umungol si Alan West. Dahil hindi pa bumabagsak ang boses. Pumasok si Bill Sheehan sa opisina. Nang makita si Bill Sheehan sa sandaling iyon, si Alan West ay natakot at nanginginig, biglang tumayo. Commissioner, paano ka nandito? Nanginginig ang buong katawan ni Alan West, may malamig na pawis na tumutulos sa kanyang noo. Hindi niya inaasahan na narito ang kanyang immediate superior. Little Wang, hindi talaga maganda ang ginagawa mo. Paano ka mananatili sa kumpanya ng iba ng isang buong araw? Sinabayan ng malakas na boses, pumasok din si Flint Lockwood. Province Lesser. Nang inag ang katawan ni Alan West, at namutla ang mukha. Hindi nagtagal, pumasok na rin sina Manuel Bennett, Vernon Steele, at Susan Winslet. Dali-daling bumangon si Julia Stewart at binati sila. Lesser Province, Commissioner, paano ka nandito? Sinabi ni Bill Sheehan, Miss Stewart, si Dr. Bennett ang nagsabing sasunduan kanya para sa hapunan, kaya naisipan naming magsama-sama at tingnan kung ano ang nangyayari. Ngunit hindi ko inaasahan na tatakbo ako sa ganito. President Stewart, humihingi ako ng paumanhin sa hindi ko pagpapanatiling kontrol sa aking mga nasasakupan at pagkaantala sa iyong trabaho. Sinabi ni Julia Stewart, Commissioner, masyado kang seryoso. Lumingon si Bill Sheehan kay Alan West, ang nagyayelong mga mata nito ay nagsabi, Alan West, ayaw mo ba ng kape ng dahong pao? Paano kung tulungan kitang bumili? Pinunasan ni Alan West ang malamig na pawis sa noo at paulit-ulit na umiling. Hindi na kailangan, hindi na kailangan. Sinabi ni Bill Sheehan sa malalim na boses, ang East Beauty Pharmaceutical ay palaging isang mahusay na negosyo sa River City at hindi kailanman nagkaroon ng anumang mga problema. Bakit mo dinala ang mga tao dito para suriin ngayon? Hiniling ko ba sa iyo na pumunta at suriin? Ako. Si Alan West ay nanginginig na parang salon, nauuto, hindi makapagsalita ng kahit isang salita. Natural na hindi siya nang ahas na aminin na inutusan siya ni Silas Jordan na lumapit.
Alan West, haharapin kita bukas. Umalis ka na. Si Bill Sheehan ay umungal sa galit, sinipa si Alan West sa proseso. Oo, aalis na ako. Hindi na naglakas loob na magsalita pa si Alan West, nagmamadaling lumabas ng opisina. Pagkaalis ni Alan West, tumingin si Julia Stewart kay Manuel Bennett at nagtanong, Manuel, anong nangyayari? Bakit kasama mo ang Lesser Province, Commissioner, Divine Dr. Steele, at Madam Livingston? Miss Stewart, ito ang nangyari. Sinabi ni Bill Sheehan kay Julia Stewart ang tungkol sa mga kaganapang naganap sa Villa No. 6, Mountain Viewing Villa ngayon. Matapos makinig sa mga salita ni Bill Sheehan, naunawaan na ngayon ni Julia Stewart ang nangyari. Gayunpaman, namangha siya na ang mga koneksyon ni Manuel ay nagiging mas malawak, at ang kanyang enerhiya ay nagiging mas malakas din. Muli niyang naalala ang sinabi sa kanya ng kanyang lolo noong araw ng kanilang engagement. Ang isdang may gintong kaliskis ay hindi mga ordinaryong naninirahan sa lawa. Sa isang pagkakataong makatagpo, sila ay nag-transform sa mga dragon. Natitiyak niya na, marahil sa lalong madaling panahon, ang lalaking ito ay aakyat sa napakataas na taas. Sabi ni Flint Lockwood, Miss Stewart, gabi na. Huwag kang mag-alala tungkol sa trabaho sa ngayon. Sabay na tayong kumain. Miss Maddox, samahan mo rin kami. Sige. Tumanggo sina Julia Stewart at Nancy Maddox bilang pagsang-ayon. Pagkatapos, umalis si Manuel Bennett at ang iba pa sa kumpanya at pumunta sa isang restaurant para sa hapunan. Nang matapos silang maghapunan ay mga alas 9 na ng gabi. Sina Flint Lockwood at Bill Sheehan, kasama ang dalawang iba pa, ay iniuwi ng isang driver. Si Manuel Bennett, sa kabilang banda, ay pinalayas ang alak sa kanyang sistema sa pamamagitan ng pagsusumikap at nagmaneho ng isang Mercedes-Benz Big G, na dinala sina Julia Stewart, Nancy Maddox, at Sylvia Warren pauwi. Dahil nakainom din si Julia Stewart ng kaunting alak ngayon, namumula ang kanyang mukha, na mas lalo siyang nakakaakit sa ilalim ng mga neon lights. Sumandal ang babae sa upuan, nakatingin kay Manuel at sinabing, Manuel, salamat sa tulong mo sa Lesser Province at sa iba pa, hindi ko na kinailangan pang humarap kay Alan West. Medyo slurred at tamad ang boses niya kaya kumirot ang puso ni Manuel. Walang magawang sabi ni Manuel, Julia, dapat sinabi mo sa akin ng mas maaga, para mas maaga pa sana akong tumulong sa iyo. Hindi ka na dapat naabala buong araw. Julia Stewart pouted and said playfully, I didn't want to bother you with everything. She let out a little burp, then continued, Manuel, sa tingin mo ba wala akong silbi? Lagi kong kailangan ng tulong mo. Tinulungan mo akong mabawi ang utang ni Director Lee, na iligtas mo ang pakikipagtulungan kay President Cahill, at ginawa mong kusang loob na tulungan kami ni President Spence. Ibinigay mo rin ang beauty secret recipe, at ngayon ay sumagip ka sa akin. Mukhang wala akong maitutulong kapag may krisis sa kumpanya. Alam ni Manuel na ibinubuhos ni Julia Stewart ang kanyang puso dahil siya ay lasing. Sa tagal nilang magkasama, mas nakilala niya ang babaeng ito. Habang siya ay mukhang malakas sa labas, siya ay napakalambot at mahina sa loob. Bukod dito, ang pagiging namumuno sa isang malaking kumpanya ay naglalagay ng hindi kapani-paniwalang dami ng presyon sa kanyang mga balikat. Marahan siyang bumantong hininga at sinabing, Julia, ano ang ibig mong sabihin na wala kang maitutulong? Hinding-hindi makakarating ang East Beauty Pharmaceuticals nang hindi mo hawak ang kuta mula sa likuran. Kung hindi dahil sa iyo, bumagsak na ang kumpanya bago pa man ako tumulong. Oo, Julia, huwag mong ibaba ang iyong sarili. Ikaw ang pinakamahusay. Nancy Maddox, nakaupo sa likod, idinagdag. Dahil umiinom si Nancy Maddox ng tradisyonal na gamot kamakailan, hindi siya umiinom ng alak at napakatino. Napabuga ng hininga si Julia Stewart na puno ng alak, hinawakan ang sarili niyang buhok, at sinabing, hindi naman talaga ako magaling. Pakiramdam ko ay napakawalang kwenta ko, parang isang basura. Walang magawang sabi ni Nancy Maddox, Julia, lasing ka na. Magpahinga ka na. Uuwi na tayo. Hindi ako lasing. Kaya ko pa namang uminom.
Umiling si Julia Stewart at sinabing, bakit hindi tayo pumunta sa isang bar at ituloy ang pag-inom? Ano ang sasabihin mo? Hindi. Agad namang tumanggi si Nancy Maddox, you need to rest now. You can't drink anymore. Sa sandaling ito, napatingin si Manuel sa rearview mirror at napansin ang isang itim na business car na sumusunod sa likuran nila. Hindi niya ito masyadong pinapansin noon, ngunit ngayon ay napagtanto niyang ilang kalye na pala ang sinusundan sila ng sasakyan. May mali. Ipinikit ni Manuel ang kanyang mga mata at mabilis na nag-iba ng direksyon, nagmaneho palayo sa kalsadang patungo sa Divine River Garden at patungo sa isang overpass. Nagtaka si Nancy Maddox, Mr. Bennett, mali ba ang tinahak mo? Mukhang hindi ito ang daan patungo sa Divine River Garden. Inihayag ni Manuel, baka masundan tayo. Kabanata 72, Kabanata 092, Destinasyon ng Kamatayan. Ano? Sinusundan tayo. Hindi napigilan ni Nancy Maddox na mapasigaw. Nagbago ang mukha ni Sylvia Warren, at sinabing, Mr. Bennett, talagang sinusundan ba tayo? Nang marinig ang sinabi ni Manuel Bennett, medyo natahimik din si Julia Stewart at nagtanong, Manuel, sigurado ka bang sinusundan tayo? Oo naman. Tumango si Manuel Bennett. Anong gagawin natin ngayon? Tanong ni Julia Stewart. Sinabi ni Manuel Bennett, tingnan muna natin kung ano ang gusto nila. Habang nagsasalita siya, tinapakan ni Manuel Bennett ang accelerator at binilisan ang takbo. Tulad ng pagpapabilis ni Manuel Bennett, bumilis din ang business car sa likod nila. Bukod dito, maraming iba pang mga kotse ang sumali, na nagpapabilis sa tabi ng itim na kotse ng negosyo. Biglang naalarma si Manuel Bennett, nakasimangot, mayroong higit sa isang kotse na sumusunod sa atin. Ano? Higit sa isa? Nang inag si Nancy Maddox, nagtanong, ilang sasakyan ang sumusunod sa atin sa kabuuan? Sinulyapan ni Manuel Bennett ang rearview mirror, sinabing, sa nakikita ko, may 12 sasakyan na sumusunod sa atin. 12. Tumingin din si Julia Stewart sa rearview mirror, nakita ang sitwasyon tulad ng inilarawan ni Manuel. Nagkaroon siya ng masamang pakiramdam sa kanyang puso at nagtanong, bakit tayo sinusundan ng mga sasakyang ito? Ano ang gusto nila? Hindi ako sigurado ngayon. Umiling si Manuel Bennett at saka muling sinigurado, huwag kayong mag-alala, nandito ako, walang mangyayari. Huminga ng malalim sina Julia Stewart, Nancy Maddox, at Sylvia Warren, sinusubukang manatiling kalmado. Manuel, saan mo kami balak ihatid? Tanong ni Julia Stewart. Sumagot si Manuel Bennett, sa mga suburb. Sa suburbs. Julia Stewart had a puzzled look on her face, why the suburbs? There's nobody there. What if they mean US harm? Paliwanag ni Manuel Bennett, kung hindi tayo pupunta sa isang liblib na lugar, hindi ihahayag ng mga iyon ang kanilang mga sarili. Kung tayo ay nasa alanganin, hindi pa rin natin ito matatakasan, kaya maaari na rin nating malaman kung ano ang nangyayari. Tinanong ni Julia Stewart, dapat ba tayong tumawag ng pulis? Sumagot si Manuel Bennett, dahil naglakas loob silang sundan tayo ng lantaran, duda ako na ang pagtawag sa pulis ay makakabuti. Huwag kang mag-alala, ipaubaya mo ito sa akin. Hindi nagtagal, nagmaneho si Manuel Bennett papunta sa overpass. Gayunpaman, sa sandaling lumabas sila sa overpass, maraming iba pang mga kotse ang dumating mula sa iba't ibang mga kalsada at sumama sa 12 kotse sa likod nila. Ngayon, mahigit 50 sasakyan ang sumusunod kay Manuel at sa kanyang mga pasahero. Sa puntong ito, mas kinabahan sina Julia Stewart, Nancy Maddox, at Sylvia Warren. Hindi pa sila nakaranas ng ganito. Ang katotohanang hindi sila umiiyak ay nagpakita ng kanilang katapangan. Good, very good. This is interesting. Let me see what you guys really want. Nakakurba ang bibig ni Manuel Bennett sa isang malamig na ngiti, at nagpatuloy siya sa pagpapabilis patungo sa mga suburb. Sa sandaling ito, mabilis ang takbo ni Manuel sa harapan na may higit sa 50 sasakyan na mainit sa kanilang mga takong. Nakita ng maraming dumaraan na nakakaintriga ang eksenang ito. Sa pag-aakalang isa itong movie shoot,
Kinuha nila ang kanilang mga mobile phone at kumuha ng mga larawan at maikling video. Makalipas ang mahigit 1 oras na pagmamaneho, dinala ni Manuel ang kotse sa malayo sa downtown area at nakarating sa suburbs. Mas kaunti ang mga sasakyan sa mga suburb, na walang tao sa paligid ng milya-milya. Matapos magmaneho ng kaunti, sa wakas ay ipinaroda ni Manuel ang kotse sa pasukan ng isang abandonadong pabrika sa tabing kalsada sa mga suburb. Sa ngayon, dumating na rin ang 50 higit na sasakyan na iyon, huminto sa hindi kalayuan. Sa ilalim ng pag-iilaw ng mga headlight ng kotse, ang inabandonang pabrika ay maliwanag na naiilawan. Sa sandaling ito, ganap na nagising si Julia Stewart, bumilis ang tibok ng kanyang puso, kumabog ng malakas. Si Nancy Maddox at Sylvia Warren ay nanginginig din at pinagpapawisan ng malamig. Sinabi ni Manuel Bennett, Julia, Morris, Assistant Warren, mamaya, i-lock mo ang mga bintana at pinto ng kotse at hindi ka nalalabas ng kotse kahit anong mangyari. Kung ganoon, ano ang tungkol sa iyo? Nagmamadaling tanong ni Julia Stewart. Pupunta ako at makipagkita sa kanila. Pagkasabi noon, direktang itinulak ni Manuel Bennett ang pinto ng kotse at lumabas ng sasakyan. Pagkababa ng sasakyan, diretsyong naglakad si Manuel Bennett sa harapan ng sasakyan. Kalmado ang ekspresyon niya at malakas na sinabi, buong gabi mo akong sinusundan, hindi ba oras na para lumabas ka? Hindi nagtagal. Isa-isang bumukas ang mga pinto ng kotse, at lumabas ang mga figure sa mga sasakyan, naglalakad papunta sa harapan ng mga sasakyan. Naglalakad sa harapan ng 5 lalaki, ang 5 Heavenly Kings of the East Union, Van Gordon, Irving Winkler, Kim West, Michael Lee, at Megan Jordan. Si Manuel Bennett ay nakipaglaban sa 5 ito noon at natural na nakilala sila. Kasunod ng 5 ito ay 21 pa, kapwa lalaki at babae. Sa likod ng 21 taong ito ay may 200 lalaki na nakasuot ng itim, kulay abo, lila, at asol na uniforme. Bahagyang naramdaman sila ni Manuel Bennett at bigla siyang nagulat. Goodness, hindi niya inaasahan na ang 200 taong ito ay pawang mga martial artist. Bagamat ang paglilinang ng 200 taong ito ay mula lamang sa mga unang yugto ng nakuhang mga kakayahan hanggang sa mahusay na pagiging perpekto, sila ay tunay na mga martial artist. Ang 200 martial artist na ito ay naglabas ng napakalaking pressure sa parehong oras, isang walang kapantay na takot, na parabang agad nilang naubos ang hangin sa lugar na ito. Nakaupo sa kotse, si Julia Stewart, Nancy Maddox, at Sylvia Warren ay nanginginig sa takot. Kung tutuusin, mga ordinaryong tao lang sila at hindi pa nakakita ng ganoong palabas. Gayunpaman, hindi naapektuhan si Manuel Bennett, tahimik na nakatayo doon na may kalmadong ekspresyon sa kanyang mukha, kahit na walang emosyon. Hindi nagtagal, huminto si Van Gordon at ang iba pa sa layong 10 metro ang layo mula kay Manuel Bennett. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak. Van Gordon clapped his hands, laughing and said, Anak, ang lakas talaga ng loob mo, alam mong sinusundan ka namin at nangangahas pa ring tumakbo sa lugar na kakaunti ang populasyon. Kung hindi ako pumunta sa isang lugar na kakaunti ang tao, magpapakita ba kayo? Bahagyang ngumiti si Manuel Bennett at saka sinabing, sabihin mo lang sa akin, ano ang gusto mong gawin? Tinitigan ni Van Gordon si Manuel Bennett ng malapitan at sinabing, Anak, hindi ako magpapatalo sa paligid. Ang tanging layunin namin ngayong gabi ay lipulin ka. Nahulaan na ni Manuel Bennett ang layunin ng mga taong ito, kaya hindi na siya nagulat. He chuckled and said, sa tingin mo kaya akong patayin ng mga tulad mo? Anak, huwag kang maangas. Huwag mong isipin na ang pagkakaroon ng kaunting lakas ay nangangahulugan na mababali mo ang lahat. Malamig na sumigaw si Irving Winkler, ngayong gabi, nandito lahat ang mga elite ng ating 4 na Great Merchant Guild. Bilang karagdagan sa 5 Heavenly Kings ng East Union, mayroon tayong 6 Diamond Ape, ng South Heaven Business Association, 7 Poison Flower, ng Zaifeng Business Association, at 8 Tiger Generals, ng Northern Rice Commerce Association. Kahit na mas malakas ka, hindi mo kayang tiisin ang napakarami sa amin.
Kamatayan ang huling hantungan mo ngayong gabi. 5 Heavenly Kings, 6 Diamond Ape, 7 Poison Flower, 8 Tiger Generals. Sok sok, nakakabilib ang mga pangalan. Tumawa si Manuel Bennett at umiling, pagkatapos ay itinaas ang kanyang kilay at sinabing, hindi ko lang alam kung ang iyong lakas ay kahanga-hanga gaya ng iyong mga pangalan. Mr. Cyrus, itigil mo na ang pag-aaksaya ng oras sa batang ito at tapusin mo na to. Naiinip na si Michael Lee. Ang mahinahon na ugali ni Manuel Bennett at mapang-asar na tingin ay naging dahilan para hindi siya komportable. Tumango si Van Gordon, saka nag-wave ng kamay. Mga kapatid, alis na tayo. Sa utos. Sabay-sabay na kumilos ang 200 elite, na may dalang bagzo ng hangin, tulad ng mga lobo at tigre, na sumugod kay Manuel Bennett. Tandaan na ang 200 elite na ito ay mga martial artist, hindi ordinaryong tao, bawat isa ay may kakayahang humarap sa maraming kalaban. Sa panahon ngayon, sa 200 martial artist na ito na gumagalaw ng sabay-sabay, ito ay sadyang nakakatakot, na naging dahilan upang manginig ang abandonadong pabrika. Kabanata 73, Kabanata 093, isang tao na lang ang natitira. Nang makita ang 200 martial artist na ito na sumusugod ng may mahusay na momentum, si Julia Stewart, Nancy Maddox at Sylvia Warren na nasa likod ng sasakyan ay natakot kaya tinakpan nila ang kanilang mga bibig. Napakaraming tao, kaya ba sila ni Manuel Bennett? Nanginginig silang tatlo, namumutla ang kanilang mga mukha, at puno ng pag-aalala ang kanilang mga puso. Ngunit, sa sandaling ito nang ang 200 martial artist na ito ay sumisingil. Sampal. Direktang humakbang pasulong si Manuel Bennett, at nabasag ang lupa. Bigla na lang. Whoosh whoosh whoosh. Isang nakakatakot na pressure at aura ang kumalat, tulad ng isang rumaragasang hangin, na lumiligid pasulong. Ang susunod na segundo. Ang dosenang mga martial artist sa harapan ay parang tinamaan sila ng isang maliit na bundok, at lahat sila ay nagsisigawan at lumipad palabas. Ang dosenang mga martial artist na ito ay lumipad palabas ng mahigit 10 metro ang layo, ang ilan ay may bali ang mga kamay at paa, ang ilan ay may bali ng mga tadyang, at ang ilan ay may panloob na pinsala, ang dugo ay umaagos mula sa kanilang mga bibig, at sila ay direktang nawalan ng kanilang lakas sa pakikipaglaban. Nakikita ang eksenang ito. Natigilan si Julia Stewart at ang dalawa pang nasa sasakyan, dilat ang mga mata. Ano ang nakita nila? Isang hakbang lang si Manuel Bennett, at hindi man lang siya kumibo, pero mahigit 100 tao ang natamba sa ere. Isa lang itong banal na hakbang. No wonder naging kalmado na si Manuel Bennett mula nang masubaybayan, wala pala siyang takot dahil sa kanyang reliance. Hindi lang si Julia Stewart at ang dalawa pa, maging si Van Gordon at ang iba pa mula sa Four Great Merchant Guild ay nagulat. Napakalakas. Ang dalawang salitang ito ay sabay na lumabas sa puso ng lahat. Nang ang dosenang mga martial artist na ito ay natamba sa ere. Kaagad, isa pang dosenang martial artist ang sumugod, at kasabay nito ay sinuntok at inatake nila si Manuel Bennett. Sa himpapawid, nagkaroon ng sunod-sunod na piercing sonic booms, tulad ng dumadaloy na kulog. Ngunit, hindi natakot si Manuel Bennett, at agad na pinaikot ang isang kamao, at pinasabog ito sa dosenang martial artist na ito. Boom boom boom. Crack crack crack. Sa sunod-sunod na tunog ng dumadagandong at basag ng buto, ang dosenang martial artist na ito ay sabay-sabay na lumipad palabas, na bumagsak ng ilang dosenang metro ang layo. Nang makita ang eksenang ito, ang mga martial artist na sumugod mula sa likuran ay biglang natulala, at saglit, hindi sila nang ahas na humakbang pasulong. Kakasimula pa lang ng labanan, at 12 dosenang martial artist ang nawalan ng lakas sa pakikipaglaban. Masyado bang malakas ang batang ito? Tumalon ang mga talukap ni Van Gordon, at sumigaw siya, ano pa ang hinihintay mo? Magkasama. Patayin ang batang ito. Kahit na malakas ang batang ito, isa lang siya, at sa dinami-dami ninyo, natatakot ka pa rin ba sa kanya? Sabi ng Dragon Master, kung sino ang makakapatay sa batang ito ay gagantimpalaan ng 10 milyon. Gaya ng kasabihan,
Ang mga magigiting na lalaki ay babangon sa ilalim ng mabibigat na gantimpala. Patayin, patayin, patayin. Ang mga martial artist ay umungal at sumakay kay Manuel Bennett. Naghahanap ng kamatayan. Si Manuel Bennett ay nagpakawala ng malamig na buntong hininga, ang kanyang figure ay kumikislap, nag-iiwan ng bakas ng mga after images habang sinasalubong niya ang pag-atake. Sa sumunod na panahon, si Manuel Bennett ay gumalaw na parang multo sa gitna ng karamihan, ang kanyang mga kamay ay nagiging mga hampas ng palad at mga kamao, na patuloy na umiindayog. Tulog talon. Sa walang tigil na mga tunog ng banggaan na patuloy na umaalingaw-ngaw, ang mga martial artist na ito ay tila mga sandbag, lumilipad sa lahat ng direksyon. Natamba ang mga sasakyan, lumikha ng malalakas na ingay. Tumalsik ang dugo sa hangin, at umalangaw-ngaw ang mga hiyawan sa buong gabi, na nagpatindig sa balahibo ng mga tao. Kahit na makapangyarihan ang mga martial artist na ito, hindi sila kalaban ni Manuel Bennett. Sa katunayan, hindi man lang mahawakan ng mga martial artist na ito ang katawan ni Manuel Bennett. Ang bilang ng mga taong bumabagsak ay patuloy na dumami. 30 tao, 50 tao, 80 tao, 100 tao. Mga ilang minuto lang ang pinakamarami. Boom! Matapos ibaligtad ng huling martial artist ang isang kotse, tumahimik ang eksena. Lahat ng 200 martial artist ay nakahiga na nakakalat sa lupa, umaalingaw-ngaw ang hiyawan, nabahira ng dugo ang lupa. Ngayon, ang tanging nakatayo pa rin ay ang 5 Heavenly Kings, 6 Diamond Ape, 7 Poison Flower, at ang 8 Tiger Generals 26 silang lahat. Sa loob ng sasakyan, tulala lahat sina Julia Stewart, Nancy Maddox, at Sylvia Warren, pakiramdam na parang tumigil ang tibok ng puso nila. Parang pelikula sa kanilang isipan ang mga eksenang nasaksihan lang nila, na lubos na nakakabigla sa kanilang mga kaluluwa. Si Manuel Bennett ay lumaban ng mag-isa laban sa 200 tao, ngunit sa huli, hindi si Bennett ang nahulog, kundi ang 200 tao na iyon. Kung hindi nila ito nakita ng sarili nilang mga mata, hindi sila maglalakas loob na maniwala na totoo ito. Sa sandaling ito, nakuha nila ang mas malalim na pag-unawa sa lakas ni Bennett. Paano ito posible? Napaawang ang bibig ni Van Gordon habang takot na nakatingin kay Manuel Bennett. Si Kim West at ang iba pa ay natulala, na hindi kumikislap kay Bennett, ang takot sa kanilang mga mata ay hindi gaanong matindi. Sino lang ang batang ito at paano siya naging napakalakas? Ipinalakpak ni Manuel Bennett ang kanyang mga kamay, tumingin kay Van Gordon at sa iba pa, at mahinahong sinabi, "Ikaw na ngayon." Van Gordon clenched his teeth, suppressed the fear in his heart, and roared, "Attack together!" Sa isang iglap, si Van Gordon at ang iba pang 26 ay kinasuhan kay Manuel Bennett. Dapat malaman na ang 26 na taong ito ay ang gulugod ng 4 na pangunahing silid ng komersyo sa ilalim ng lupa, na may mga antas ng paglilinang mula sa huling yugto ng nakuhang pisyolohikal na pag-unlad. Maging ang mga katutubong eksperto ay malamang na mahihirapang harapin ang kanilang mga pag-atake. Gayunpaman, si Manuel Bennett ay nanatiling walang takot, ang sulok ng kanyang bibig ay kumukurba sa isang mapanuksong ngiti. Ginalaw niya ang kanyang katawan, na naging isang kidlat, at hinarap ang mga pag-atake ni Van Gordon at ng 26 pa. The 5 Heavenly Kings Van Gordon, Kim West, Irvin Winkler, Michael Lee, at Megan Jordan sinisingil sa front line. Sabay-sabay silang umatake gamit ang mga kamao, palad, at leg sweep, na tinutukan ang iba't ibang nakamamatay na puntos ni Manuel Bennett. Walang pag-aalinlangan, itinaas ni Bennett ang kanyang kanang braso at hamampas. Isang gininto ang liwanag ang bumungad sa palad, parang kulog, lubos na nangingibabaw. Bang bang bang. Si Van Gordon at ang iba ay pinalipad bago pa man sila makalapit kay Bennett. Sa sandaling pinalipad si Van Gordon at ang iba pa. Ang 7 Poison Flower ay pumasok mula sa likuran, at habang ang 7 babae ay pamitik ng kanilang mga palso, 7 punyal ang lumitaw sa kanilang mga kamay, na tumutusok patungo sa likod ni Manuel Bennett. His.
Ang 7 punyal ay tumusok sa void, na naglalabas ng nakakatusok na tunog. Kung tatamaan, tiyak na kamatayan. Gayunpaman, tila si Manuel Bennett ay may mga mata sa kanyang likuran. Sa sandaling umatake ang 7 punyal. Tinapakan niya ang kanyang paa, lumundag sa hangin, pumihit sa baywang, at naglunsad ng isang napakalaking sipa. Isang pagsabog ang umalangaw sa kalangitan sa gabi. Ang 7 babae ng 7 Poison Flower ay napahiyaw sa sakit, nabali ang kanilang mga braso, at pinalipad. Gayunpaman, habang ang 7 Poison Flower ay pinalipad. Ang 6 Diamond Ape at 8 Tiger Generals 14 na tao sa kabuuan ay pinalibutan at inatake si Bennett. Sa 14 na ito, ang ilan ay nakipaglaban gamit ang kanilang mga kamay o may hawak na mga sandata, na nagpapakita ng malakas na lakas sa pakikipaglaban habang tinangka nilang patayin si Bennett. Sa pagharap sa pananalakay ng 14 na ito, sinasalungat ni Manuel Bennett ang bawat galaw, kamao at palad na patuloy na nagbobomba laban sa kanila. Sa kabila ng mahusay na koordinasyon at kakilakilabot na lakas ng pakikipaglaban ng 14 na taong ito, hindi pa rin nila nakayanan ang opens iba ni Bennett. Wala pang 3 minuto. Lahat ng 14 ay pinalipad at dumaong sa lupa, nawala ang kanilang mga kakayahan sa pakikipaglaban. Matapos bumaba ang 5 Heavenly Kings, 6 Diamond Ape, 7 Poison Flower, at 8 Tiger Generals, si Manuel Bennett na lang ang natitirang nakatayo sa eksena. Napakakapangyarihan ni Mr. Bennett. Nagawa ni Sylvia Warren na iwaksi ang isang pangungusap. Kabanata 74, Kabanata 094, Flying Dagger Skill. Napatingin sina Julia Stewart at Nancy Maddox sa likod ni Manuel Bennett, puno ng gulat ang kanilang magagandang mata. Sila ay orihinal na naniniwala na ang higit sa 200 mga tao ay magiging bangungot ni Manuel ngayong gabi. Ngunit ngayon, napagtanto nila na si Manuel ang bangungot ng 200 taong ito. Maging si Julia mismo ay hindi alam na ang kanyang selyadong puso ay tahimik na nagbukas ng puwang sa sandaling ito. Lihim ding umibig si Nancy Maddox, feeling niya baka nahulog na talaga siya. Ang lalaking ito, na may pambihirang mga medikal na kasanayan at kahangahangang martial arts, ay tumayong matangkad at hindi nakayuko, paanong hindi niya mapapabilis ang mga puso ng mga tao. Nang akala ni Julia at ng iba pa ay tapos na ang labanan, tumingin si Manuel sa huling itim na Mercedes at walang pakialam na sinabi, "Huwag kang manood ng kasiyahan at lumabas ka." Nararamdaman niya ito kanina. Bukod sa 200 taong ito, may mas malakas pang aura na nakatago sa kanila. Gayunpaman, si Julia at ang dalawa pa ay natigilan. Marami pa bang tao? Sakto namang gulat na gulat ang tatlo. Biglaan. Boom! Ang itim na Mercedes ay nagpakawala ng malakas na ingay. Nakita nila ang bubong ng Mercedes na lumilipad at malakas na humahampas sa lupa na may kalabog. Pagkatapos noon, nakita nila ang isang matandang lalaki na nakasuot ng itim na damit, hindi hihigit sa 1.7 metro ang taas, na may kulay pilak na kulay abo na mahabang buhok na nakasuklay sa likod, lumukso at tuloy-tuloy na lumalapag sa lupa. Ang matandang ito ang trump card na ipinadala ni Sheridan Jules sa pagkakataong ito, kutsilyo sa manggas, Martin Tisdale. Naglakad si Martin Tisdale patungo kay Manuel habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Nang 10 metro na ang layo niya kay Manuel, huminto siya. "Kuya Will, malakas ang batang ito, mag-ingat ka." Si Van Gordon ay umubo ng dugo at nagbigay ng paalala. "Malakas." Ngumisi si Martin Tisdale, tumayo sa likod ng kanyang mga kamay, at buong pagmamalaking sinabi, "Gaano man siya kalakas, hindi siya maaaring maging mas malakas kaysa sa matandang ito." Dahil doon, tumingin si Martin Tisdale kay Manuel at walang pakialam na sinabi, "Binata, mayroon kang ang mga kakayahan, higit sa 200 tao ay hindi man lang makakapantay sa iyo." Sinalubong ni Manuel ang tingin ni Martin Tisdale at sinabing, "Ang mga taong ito ay walang iba kundi basura sa aking paningin, isang bungkos ng basura, gaano man karami, ay basura pa rin." Pagkarinig nito, galit na galit si Van Gordon at ang iba pa na muntik na silang mamatay, na sana ay durugan nila si Manuel sa alikabok.
Ngunit sa pag-iisip tungkol sa kakilakilabot na kapangyarihan sa pakikipaglaban ni Manuel, hindi sila nang ahas na magsabi ng anuman, at maaari lamang silang umasa kay Martin Tisdale. Anak, ang yabang mo talaga. Gayunpaman, kahit gaano kayabang, sa harap ng matandang ito, maaari ka lamang magpasakop. Martin Tisdale looked disdainful and thundered, "Bata, binibigyan ka ng pagkakataon ng matandang ito na magpakamatay at humingi ng tawad. Papatayin ang sarili ko at humingi ng tawad. Para saan?" Tumingin si Manuel kay Martin Tisdale na parang tulala at sinabing, "Dahil ba matanda ka na? Pandak. O tanga. Damn it." Galit na galit si Martin Tisdale, ang matandang ito ay eksperto sa Earth Rankang ng East Nation, knife in the sleeve, Martin Tisdale. "How dare you insult me? Ano ba dapat ang parusa mo? Earth Rankang expert." Mukhang nalilito si Manuel, anong klaseng listahan ito ng Rankang? Don't tell me ang mga tao sa listahan ay isang grupo ng mga idiot na katulad mo. Nililigawan mo si kamatayan. Wala nang pakialam si Martin Tisdale sa kanyang dalubhasang kilos, umungol siya ng galit, at sabay na ikanaway ang kanyang dalawang kamay. Whoosh! Whoosh! Sa isang iglap. Dalawang gininto ang maikling kutsilyo ang sumipol mula sa kanyang manggas, napunit sa hangin, at pumutok patungo kay Manuel. Ang dalawang gintong maiikling kutsilyo ay bumaril sa napakabilis na bilis, tulad ng dalawang gintong kidlat, na nakatutok ng diretso kay Manuel. Ito ang signature skill ni Martin Tisdale, ang Flying Dagger skill. Biglang natuwa si Van Gordon at ang iba pa. Sa kanilang pananaw, hindi maiiwasan ni Manuel ang mga lumilipad na kutsilyo ni Martin Tisdale. Nabalitaan sa martial arts world na ang Flying Dagger skill ni Martin Tisdale ay umabot na sa isang dalubhasang antas, at kapag lumabas na ang lumilipad na kutsilyo, walang makakatakas mula sa kamatayan. Gayunpaman, ang ikinagulat ng lahat ay, na nakaharap sa lumilipad na mga kutsilyo ni Martin Tisdale, hindi man lang kumikibo si Manuel, na para bang natakot siyang pipi. Inakala ng lahat na alam ni Manuel na hindi niya ito maiiwasan, kaya't hindi na lang siya nag-abala at masunarang naghintay sa kamatayan. Gayunpaman, kapag naisip ng lahat na si Manuel Bennett ay tiyak na mapapahamak. Biglaan. Itinaas ni Manuel ang kanang kamay at humawak sa hangin. Ang susunod na segundo, dalawang golden short blades ang nakitang nahuli sa kamay ni Manuel. Paano ito posible? Ang mga lumilipad na kutsilyo ni Elder Whale ay talagang nahuli ng batang ito. Hindi makapaniwalang bulalas ni Kim West, na puno ng hindi makapaniwala ang kanyang mga mata. Bakas din sa mukha ng iba ang takot. Ang eksena sa harap nila ay lubos na nalampasan ang kanilang mga imahinasyon. Ito. Natigilan din si Martin Tisdale, halatang hindi niya inaasahan na sasaluhin ni Manuel ang kanyang lumilipad na kutsilyo. Yun lang ang meron. Umiling si Manuel at sinabing, "Anong klaseng Earth Rankang expert ka? Masasabi kong mas parang basura ka sa Earth Rankang. Tumahimik ka." Namula ang mukha ni Martin at galit na umungol bago muling i-swing ang mga braso. Biglaan. Swish, swish, swish. Sunod-sunod, 34 na golden short blades ang bumaril at dumiretso kay Manuel. Sa mismong sandali nang inilunsad ang 34 na lumilipad na kutsilyong ito. Nanginginig ang katawan ni Manuel. Isang surge ng golden truchi ang sumambulat mula sa loob niya, naging truchi shield na bumalot sa kanya. Ding, ding, ding. Sinamahan ng mga katok, ang lahat ng 34 na lumilipad na kutsilyo ay naharang, na naglalabas ng nakasisilaw na mga spark. Bukod dito, hindi lamang sila napigilan, ngunit sila rin ay na-immobilized ng sumasabog na truchi ni Manuel, na huminto sa kalagitnaan ng hangin. Nang makita ang eksenang ito, si Julia Stewart at ang iba pa ay dilat ang mga mata at nakanganga ang mga bibig, pakiramdam nila ay nasasaksihan nila ang mga espesyal na epekto mula sa isang pelikula. Truchi release. Isa ka talagang Grandmaster. Nanlaki ang mga mata ni Martin, puno ng gulat. Bagamat binalaan na siya ni Sheridan Jules kanina na maaaring maging Grandmaster si Manuel, hindi niya ito pinaniwalaan. Paano posibleng maging Grandmaster ang isang binata sa edad na 20s?
Pero ngayon, wala siyang choice kundi ang maniwala. Grandmaster talaga ang batang ito. Ang gayong batang Grandmaster ay napakabihirang. Bahagyang ngumiti si Manuel at sinabing, "Matanda, hindi ganyan ang paglalaro mo ng mga lumilipad na kutsilyo. Turuan kita kung paano maglaro ng mga lumilipad na kutsilyo." Sa pamamagitan nito, pinaandar ni Manuel ang kanyang true chi at iwinagayway ang kanyang kanang kamay. Sa isang kisap mata, sabay-sabay na bumaril ang dalawang golden short blades sa kanyang kamay. Kasabay nito, ang 34 na golden short blades, na huminto sa kanyang harapan, ay binaligtad ang kanilang direksyon at bumaril patungo kay Martin Tisdale. May kabuuang 36 na lumilipad na kutsilyo ang nakalok sa mahahalagang bahagi ni Martin. Higit pa rito, sa kilabot ni Martin, mas maganda pa ang flying dagger skill ni Manuel. Ito ay may higit na lakas, mas mabilis, at mas nakakalito na anggulo. Ang sarili niyang trump card ay dinudurog ni Manuel, na nagpanik kay Martin Tisdale. Nanginginig siya at sumayaw ang kanyang buhok habang naglalabas din siya ng isang surge ng silver gray na true chi, na namuo at naging silver gray na chi wall, na humaharang sa harapan. Boom, boom, boom. 36 na gininto ang maiikling kutsilyo ang malakas na bumangga sa pilak kulay abong chi wall, gumawa ng malalakas na ingay. Napangisi si Martin Tisdale, "Anak, Grandmaster ka, Grandmaster din ako. At saka, nakapasok na ako sa mid-stage Grandmaster. Gusto mong sirain ang depensa ko? Hindi pwede." "O talaga?" Pinaikit ni Manuel ang kanyang mga mata at ngumiti bago muling iwagayway ang kanyang kamay. Sabay-sabay. Boom! Ang chi wall na pinalapot ni Martin Tisdale ay biglang gumuho, naging magulong alon at kumalat. Kabanata 75, Kabanata 095, Nakakatakot na pag-iral. Matapos masira ang chi barrier, ang 36 na gininto ang maiikling kutsilyo ay nagpatuloy sa pagsabog patungo kay Martin Tisdale nang walang anumang mga hadlang. Imposible. Imposible ito. Napasigaw si Martin Tisdale sa gulat, patuloy na umiiwas, sinusubukang iwasan ang pag-atake ng 36 na golden short knives. Ngunit, saan man siya magtago, hinabol siya ng 36 na lumilipad na kutsilyo, kumikapit sa kanya na parang uod sa mga buto, hindi mapaghihiwalay. Natigilan si Martin Tisdale, at may hiwa sa braso niya, na umagos ang dugo. Bago pa siya makapag-react, isa na namang hiwa ang nahiwa sa hita niya, bumulwak ang dugo. Sa oras na ito, si Martin Tisdale ay umiwas sa gulat, ngunit ang mga sugat sa kanyang katawan ay tumaas, at ang sakit ay nagpahiyaw sa kanya ng walang katapusan. Si Van Gordon at ang iba ay desperado. Si Martin Tisdale ay isang dalubhasa sa Earth Rankang at isang malakas na antas ng Grandmaster, ngunit ngayon ay napakalungkot niya, na wala man lang kapangyarihang lumaban. Hindi kaya mas malakas ang batang ito kaysa kay Martin Tisdale. Kung gayon, bakit hindi lumabas ang pangalan ng batang ito sa East Nation Land List? Ipaglalaban kita. Si Martin Tisdale ay umungal, pinakilos ang tunay na chi sa loob ng kanyang katawan, pinalamutian ito sa kanyang mga kamay, at patuloy na sinasampal. Khlang! 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 Isa-isang hinampas ang mga gininto ang maiikling kutsilyo, na nagdulot ng malutong na tunog ng ginto at bato na nagsasalpukan. Matapos ihampas ang mga gininto ang maiikling kutsilyo, nagpatuloy si Martin Tisdale sa pag-charge pasulong, na pinatay mismo si Manuel Bennett. Sa sandaling ito, si Martin Tisdale ay galit na galit, nagmamadali sa bawat hakbang. Ang lupa ay nagbitak sa ilalim ng kanyang mga paa, nakakatakot sa sukdulan. Sa isang iglap, tumawid si Martin Tisdale ng ilang dosenang metro, tumalon ng mataas sa hangin, at ibinuhos ang kanyang tunay na chi sa kanyang kanang kamay, na buong lakas na hinampas si Manuel Bennett. Ang kanyang palad ay nababalot ng silver gray true chi, na parang ginagawa itong talam, na humahampas kay Manuel Bennett. Gayunpaman, si Manuel Bennett ay hindi natakot sa lahat, at pinakilos ang kanyang tunay na chi sa katulad na paraan, itinaas ang kanyang kanang kamay, pinalamutian ng isang palad ng palad, at nag-counterattack. Boom!
Nagtama ang dalawang palad, na nagdulot ng mapurol na dumadagandong na tunog, tulad ng dalawang talim na nagsasalpukan, na pumukaw sa magulong agos at kislap. Ang orihinal na akala ni Martin Tisdale ay maaaring maputol ng palad na ito ang kamay ni Manuel Bennett. Ngunit sa kanyang kawalan ng pag-asa, ang palad ni Manuel Bennett ay hindi nasisira, at hindi niya ito kayang saktan. Sa isang masakit na sigaw, ang tunay na tsi na nakabalot sa kanang palad ni Martin Tisdale ay nabasag, at ang balat, laman, at mga buto ng kanyang palad ay naputol, ang dugo ay tumalsik. Kaagad, mabangis na pinaalis ni Manuel Bennett gamit ang isang paa. Bang! Lumipad pa atras ang buong katawan ni Martin Tisdale, nabali ang kanyang mga tadyang, bumagsak ang kanyang dibdib, at bumagsak siya ng malakas sa lupa mahigit 100 metro ang layo. Wow! Ibinuka niya ang kanyang bibig at tumalsik ang isang bibig ng dugo. Ngunit, hindi nilayo ni Manuel Bennett na palayain ang matandang lalaki, at sa isang kaway ng kanyang kamay. Nakapagtataka, ang 36 na gininto ang maiikling kutsilyo na nakahinto sa kalangitan ay biglang gumalaw, napunit sa kalangitan sa gabi at sumasabog patungo kay Martin Tisdale. Nanginginig sa takot si Martin Tisdale, sumigaw sa alarma, "Anak, hindi mo ako mapapatay. Kung papatayin mo ako, hindi ka pakakawalan ng kapatid ko. Ang kapatid ko ay nasa ika-8 ranggo sa Earth Rankang, at kapag nalaman niyang patay na ako, tiyak na dudurugin ka niya." Malamig na sinabi ni Manuel Bennett, "Mas mabuting hindi na magpakita ang iyong kapatid." Habang nahulog ang mga salita. Puff! 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 Lahat ng 36 na golden short knives ay sinaksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ni Martin Tisdale. Ang pinaka-nakamamatay ay ang mga kutsilyo sa kanyang puso at lalamunan. Nanlaki ang mga mata ni Martin Tisdale sa kawalan, galit, at takot, at sa wakas ay nalagutan na siya ng hininga. Hindi niya inaasahan na siya, isang eksperto sa Earth Rankang, ay mamamatay sa kamay ng hindi kilalang tao. Kung papipiliin siyang muli, hindi na niya kukunin ang trabahong ito. Sa ngayon, nagbago na ang posisyon ng ika-62 na eksperto sa Earth Rankang. Si Manuel Bennett ay sumulyap lamang ng walang pakialam kay Martin Tisdale, pagkatapos ay lumapit sa kanya at inilabas ang isa sa 36 na gintong maikling kutsilyo. Kung tungkol sa pagpatay kay Martin Tisdale, wala siyang emosyonal na reaksyon. Hindi siya kailanman nagpakita ng anumang awa o habag sa mga taong gustong pumatay sa kanya. Gayunpaman, ang dahilan kung bakit hindi pinatay ni Manuel Bennett si Van Gordon at ang iba pa ay upang bigyan ang mga taong iyon ng huling pagkakataon at hayaan silang magtrabaho para sa kanya sa River City sa hinaharap. Pagkatapos, tumalikod si Manuel Bennett at naglakad patungo sa kotse kung nasaan si Julia Stewart at ang iba pang mga babae. Sa sandaling ito, ang buong eksena ay tahimik. Tanging ang magaan na yabag ni Manuel Bennett at ang mabibigat na paghinga ng lahat ang maririnig. Masyadong nakakatakot. Sobrang nakakatakot. Si Martin Tisdale, ang knife in the sleeve, na nireranggo sa ika-62 sa Earth Rankang, ay talagang pinatay ng ganoon lang. Higit pa, sa kabila ng paglalaro ng mga lumilipad na kutsilyo sa buong buhay niya, namatay si Martin Tisdale sa huli sa pamamagitan ng isang lumilipad na kutsilyo, na hindi maaaring maging mas kabalintunaan. Ngunit ito rin ang nagpamulat kay Van Gordon at sa iba pa kung gaano kalakas si Manuel Bennett. Anong uri ng nakakatakot na pag-iral ang kanilang pinukaw? Hindi nagtagal, dumating si Manuel Bennett sa gilid ng sasakyan at kumatok sa bintana. Sa gulat pa rin, biglang nagising sina Julia Stewart, Nancy Maddox, at Sylvia Warren. Mabilis na ibinaba ni Julia Stewart ang bintana, puno ng halo-halong komplikado, kakaiba, at takot ang kanyang mga mata habang nakatingin kay Manuel Bennett. Magkapareho ang tingin nina Nancy Maddox at Sylvia Warren sa kanilang mga mata. Sa panahon nila ni Manuel Bennett, palagi siyang walang kabuluhan, mapang-uyam, at walang malasakit sa lahat. Kahit na nakita nila si Manuel Bennett sa pagkilos, hindi nila nakitang pumatay ng sinuman. Ngunit ngayon, nakita nila si Manuel Bennett na kumitil ng buhay gamit ang kanilang sariling mga mata. At ang taong napatay niya ay isang makapangyarihang figure sa martial arts world.
Sa pagtingin sa mga mata ng kababaihan, si Manuel Bennett ay nagbuntong hininga sa kanyang puso, alam na ang kanyang ginawa ngayong gabi ay nagdulot sa kanila ng isang mahusay na psikolohikal na anino. Ngumiti siya ng malumanay at sinabing, "I'm sorry for scaring you." Nanatiling tahimik sina Julia, Nancy, at Sylvia, tahimik lang na nakatingin kay Manuel Bennett. Nagpatuloy si Manuel Bennett, "Assistant Warren, magmaneho ka. Umuwi na kayo." "Oo, Mr. Bennett." Sagot ni Sylvia Warren, saka lumipat mula sa backseat papunta sa driver's seat. "Ano? Tungkol sa'yo?" Napaawang ang labi ni Julia Stewart at nagtanong. Sinabi ni Manuel Bennett, "Mayroon pa akong mga bagay na dapat asikasuhin." "Kung ganoon, mag-ingat ka." Sagot ni Julia Stewart. "Huwag kang mag-alala." Binigyan ni Manuel Bennett si Julia Stewart ng nakakapanatag na tingin. Pagkatapos, pinaandar ni Sylvia Warren ang sasakyan at umalis sa lugar. Nang mawala sa paningin ang sasakyan, lumingon si Manuel Bennett kay Van Gordon at sa iba pa. Sa isang tingin lang ay natakot na niya si Van Gordon at ang iba pa hanggang sa puntong tumitibok ang puso, maikli ang paghinga, bumubuhos ang malamig na pawis. Darating na ba? Papatayin ba sila ng batang ito ngayon? Wala na silang balak na lumaban pa. Ang isang malakas na tao tulad ni Martin Tisdale ay namatay sa mga kamay ng batang ito, ano ang silbi ng kanilang pagtutol? Ngunit hindi itinuloy ni Manuel Bennett ang pagpatay, sa halip, tumingin siya kay Megan Jordan at sinabing, "Ikaw, dalhin mo ako para makilala si Sheridan Jules at ang iba pa." Nagulat si Van Gordon at ang iba pa. Ano ang ibig niyang sabihin, papatayin ba ng batang ito si Dragon Master at ang iba pa? Kung talagang ginawa ng batang ito, maaaring magbago ang kalangitan sa River City. Alam din ni Megan Jordan na hindi siya makakatanggi, kaya naglakad siya papunta sa isang kotse, binuksan ang pinto, at sinenyasan, "Mr. Bennett, please." Pagkasakay ni Manuel Bennett sa sasakyan ay sumakay din si Megan Jordan at pinaandar ang sasakyan, umalis sa lugar.